Madalas sa mga videong ginagawa ko is nababanggit ko siya pero hindi ko siya na-elaborate. So ngayon, ang pag-uusapan natin is about naman sa consideration sa lupa related sa soil or lupa. So pag-uusapan natin sa video na to. Isa sa mga kailangan mong malaman kapag nagpapagawa ka ng bahay ngayon is i-consider yung soil or magpapagawa ka ng geotechnical investigation or soil investigation na kung saan malalaman mo yung soil bearing capacity ng iyong lupa. Anong kinukuha? Bakit kailangan malaman natin yung soil bearing capacity? Ginagawa yan kasi pag nag-design yung designer or yung structural engineer, inaalam niya ano yung kakayahan ng lupa para mag-carry or magdala ng load galing sa structure. So, dun kasi nilalagay or yung contact, di ba, with the footing and the soil. So, dun pa lang, kailangan talaga malaman kung ano yung soil bearing capacity ng lupa para ma-design ng maayos yung structure or yung mismong footing, foundation. So, magdidepende yung design. So, kailangan talaga siya ma-consider kung ano yung magiging soil bearing capacity niya. Kasi doon nakabase yung designer sa magiging design niya ng footing, kung kaya ba ng lupa mo na mag-carry ng 4-story or 3-story. Pero pag mga bungalow, kayang-kaya lang yan ng lupa. Kaya minsan, hindi na siya nire-require kapag mga 1-story lang at saka mga lightweight na materials ang ginagamit. Pero pag more than 2-story and up, malalaking bahay na. A requirement talaga na malaman yung type of soil na andyan or pagtatayuan mo. Kasi yun nga, as I've mentioned, consideration kasi niyan is that ano ang magkikerry ng pinaka-structure mo? Di ba ang lupa? Doon ka kasi magtatayo ng bahay, kaya dapat talaga i-consider mo yung soil or yung geotechnical investigation, ang kakayahan ng lupa na mag-carry ng load. Very important yan na kailangan talaga nating alamin kapag nagpapagawa tayo ng bahay or building or structure. So, another thing na hindi ko din na-emphasize is that kailangan meron tayong lason sa lupa or yung mga ginagawang soil poisoning na para maiwasan yung mga anay, ganyan. In the long run, malaki yung magiging effect nito sa pinapagawa mong bahay. Katulad na lang sa may gumawa ng video dito sa YouTube na miniature lang, tapos nilagyan nila ng anay yung maliit na bahay. After some time, nung binalikan nila, grabe, yung structure halos nasira, lalo na yung mga kahoy kasi kinakain talaga ng anay yung kahoy, yun yung pagkain nila. Then after, masisira talaga yung parte ng bahay na kung saan inatake ng anay. Hindi naman maiiwasan na gumamit ng kahoy, di ba? Makukontak yung soil with kahoy doon. Tsaka magagaling yung anay kung saan sila pupwesto. Kaya mas maganda yung prevention kaysa cure. Prevention is better than cure. Kaya kung maaari, habang hindi ka pa gumagawa or magpapagawa ka pa lang ng bahay, huwag mo talagang kalimutan yung pagpupoison sa lupa at para maiwasan yung mga anay. Marami namang contractor or mga expert na pwede niyong kunin para sila na mismo yung gumawa ng poisoning or paggawa ng mga anti-anay na mga trap or pagpo-poison sa lupa, ganun. Sila na yung may mas alam. So marami naman sa internet, pwede kayong mag-search yung mga pest control na expert talaga para maiwasan yung anay. So pangatlo mong i-consider, location ng lupa mo, kung flood prone ba doon, mayroon ba yan, daanan ba yan ng earthquake or may mga fault line ba, yun dapat mo i-consider yun kapag nagpapatayo ka ng bahay. Kung yung location ba is malayo sa service provider like sa kuryente or mga electric company, or malayo yung distansya niya. At saka yung pagtatayuan mo is kung malayo ba sa water lines or yung tipong wala pang water district, mga ganon. So, kailangan mo din talaga siyang i-consider. Tsaka, syempre, yung mga area na hindi siya bahain, ganyan, at saka walang fault line. Yan yung isa sa mga i-consider mo. So, pang-apat mo na i-consider is that kung yung lupa ba na pagtatayuan mo is titulado or baka hindi pa nahati-hati or baka lupa ng mga magulang mo tas hindi pa sa'yo. Example lang yun, yung
tipong i-consider mo talaga kung yung pagtatayuan mo is pwede ka na talagang magpatayo doon at nakapangalan na sa'yo or legitimate ka talaga na magpatayo ng bahay doon. Isa din yan sa i-consider mo. So, yung usapan natin ngayon is about lupa or soil, di ba? So, ano yung mga related doon na hindi natin na-discuss sa mga previous videos natin. And lastly, kung ang place na yun is safe ba? Kung ang place na napili mo or pagtatayuan mo is maganda ba yung neighborhood? Yung tipong sa inyo talaga at home ka at talagang alam mo na sigurado ka sa place mo kasi safe yun. So, yun yung mga bagay na hindi ko masyadong na-discuss sa previous videos natin. Mas maganda na makonsider yun para talagang yung dream house nyo or yung ipapatayo nyong bahay is nagawa nyo na less talaga yung hassle, less yung headache, ganyan. Kasi, syempre, na-consider mo na yung mga bagay-bagay na hindi mo na-consider nung una. Please don't forget to subscribe to support my channel and see you again sa aking susunod na video. Bye!